Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. Dito po tayo sa ating Rema Pills. Amen po. So, everyday. Ngayon po ay Wednesday, tapos ay Thursday, Friday, camping na po. Amen. So, alam ko naman pong bawat isa sa atin ay nandoon yung excited na po. Amen. Na makapag-gather na naman po tayo ng isang event. Amen po. Fellowship para sa ating hindi nga kabuuan kasi ang mga kasama po dito ay yung mga bago. Amen po. Pero syempre, nandoon din naman po tayong mga matatagal bilang mag-guide po sa kanila. So yun po, sa hapon pong ito, kagaya po nung nakaraan, kay Pastor Ramean at kay Pastor Maya na nakapag-share po sila sa atin about sa mga campings. Amen po, bilang pag-encourage sa atin o sa bawat isa sa atin. So yun naman po, ang sa akin naman po ang ma-share ko ay ito pong last na camp natin. Amen po, noong 2024 na summer camp. Dito po ito sa isang magazine, dito po kay yung magazine po na tinatranslate ni Pastor Boy sa Tagalog. Amen po, yung magazine po ni Kenneth Hagin. Okay, sabi niya po rito sa Jude 20. Amen. Jude 20 kasi isang chapter lang yun kaya kumbaga verse kagad. Amen po. Sabi niya ganon, ngunit kayo, sabi niya, mga minamahal. So ibig sabihin po ito ay mga Kristiyano na. May mga nakakilala na, mga kapatid. Amen po. Ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Amen po. So yan po yung isang verse na binigay po sa atin ni Apostol Judas. Ulitin ko po, sabi niya ganon, ngunit kayo, ibig sabihin tayo. Amen po. Na sinasabihan ni Apostol Judas that time, kasama tayo, pero syempre unang-una po yung mga recipient niya. Amen, yung mga binigyan niya po ng sulat dito. Sabi niya, mga minamahal, magpakatibay, papagtibayin ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu. Amen. Pag sinabing manalangin sa Espiritu, alam po natin ito, na ito ay patungkol sa tongues. Amen po. Sa pag-pray natin ng iba't ibang wika. Sabi niya sa 1 Corinthians 14:4, ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili. Amen. Sa ibang translation, ito po ay tinatawag na building up. Amen po. Kumbaga para kang nagtatayo ng isang Lego. Amen. Na hindi siya domino Hindi siya domino na ganyan, tapos ganon na hindi siya doon na nakaganyan siya, pero pagka bumuwag kasi yung Lego, sunod-sunod yan Hindi kagaya ng domino. Hindi kagaya ng Lego, pagka yan ay binuo mo, talagang magkakadikit yan. So bumubuo yan ng isang tibay. Ang prayer po ay parang Lego yan. Hindi yan parang domino na hindi siya konektado sa isa't isa nagkadikit, pero may tendency na sobrang mabilis lang humiwalay. Amen po. Kaya yung mga nagpe-pray in tongues, amen, yung sinasabihan ni Apostol Judas na mga minamahal, sabi niya ganon, papagtibayin ninyo ang inyong sariling sa inyong lubhang banal na pananampalataya, sabi niya na manalangin sa Espiritu Santo. Amen po. 1 Corinthians 14:4, ang nagsasalita sa wika ay nagpapatibay sa sarili. Hindi naman tayo kasi kailangan. Amen po. Kumbaga, sabi nga dito sa magazine ni Kenneth Hagin, basahin ko po, Sabi niya, may isang bagay tungkol sa pagsasalita sa iba't ibang wika sa ating buhay, panalangin na hindi pumapanalangin para sa iba. Amen. May isang part daw, sabi niya ganon, na sa prayer life natin in tongues, hindi pumapalalangin sa iba. Ano yon? Sabi niya ganon, hindi na mamagitan para sa iba
Isa itong pamamaraang puro sa spiritual na pagpapalakas. Spiritual tayong tinutulungan nito. Pinapalakas tayo nito, hindi natin maaaring palakasin ang iba kung tayo hindi malakas. Amen po. So bago pala tayo makapagbigay ng kalakasan sa ibang tao, bago natin sila ma-encouragement, dapat tayo o yung sarili natin ay nakikita nila na malakas tayo. Amen po. Kasi tignan nyo po, kung halimbawa sabihin nila lagi ka na lang malungkot, lagi kang hindi masaya, kumbaga lagi kang may mga kakulangan, tapos laging mahina yung katawan. Amen po, tapos mag-share ka sa kanila ng Word of God. So hindi nga naman kumbaga parang kapanipaniwala. Amen po. Kaya kumbaga sa atin, tayo ay dapat na maging unang malakas. Marami kasing minsan sa mga kapwa po nating Kristiyano, no? Kumbaga may mga magagaling talagang mag-advise, magagaling talagang magsalita, pero yung sarili minsan natin ay hindi ganoon kalakas. Amen po, hindi ganoon kasaya, hindi ganoon kagaling, hindi ganoon ka-bless. Amen po. Kaya nga sabi niyang ganoon, dito po ay dapat tayo muna yung malakas. Dapat tayo muna yung magaling, dapat tayo muna yung bless. Amen po, para maibahagi natin ito sa iba. Sabi niyang ganon, magbigay ng panahon sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng iyong sarili sa pamamagitan ng panalangin Espiritu, sa Espiritu Santo. Maikli lang po ito, basahin ko lang. Ang mga spiritual na bagay ay katulad din ng physical na bagay. Gumamit si Jesus ng mga natural na bagay upang ipaliwanag ang mga spiritual na bagay. So mismong ang Panginoong Hesus po yan, nag-i-illustrate ng mga physical na bagay, sabi niya ganun, para ipaliwanag ang spiritual na bagay. Sa natural, walang sino man magiging bihasa sa isang bagay kung hindi siya magsasanay. Amen po. Kaya nga minsan, or madalas kung masabi si Pacquiao, kaya niya ang galing magboxing, siguro wala na siyang ginawa kundi magboxing. Amen. Siguro pagka nakaupo siya, nagmumuni-muni siya, nag-iisip pa rin siya related sa boxing. Amen po. Ganon din yung mga kumakanta. Ganon din yung mga tumatakbo. Amen po. Ganon din yung mga ibang bagay na ginagawa po natin. Na parang sabi ng Panginoon, yung natural, amen po, na bagay ay illustration niya para ma-practice din natin yung spiritual na bagay. So kung kailangan natin lumakas sa spiritual na bagay, so, common sense, mga spiritual na bagay po yung dapat nating gawin. Ano to? Siyempre, yung una, prayer, maging pagbabasa po ng Bible, pag-aaral, o pakikipag-fellowship po sa iba. Amen po. Tuloy ko, sabi niyang ganon, ang magaling mag-shoot ay hindi basta-basta gumagaling nang hindi siya nagsasanay. Ibig sabihin yung mga nagbabasketball, kaya yan magagaling mag-shoot, kaya yan magagaling sa mga 3-point o sa ano pa mga trick shot. Amen po, lalo na si Efren Bata. Kasi wala na silang inisip kundi ganun eh. So tayo, kung wala na rin tayong ibang iisipin, maliban doon sa kalooban ng Diyos sa atin at sa ibang tao, ay malamang nga, amen po, mapalakas din natin sila. At unang-una, ay tayo yung lalakas. Sabi niya ganon, yung cellphone natin, sabi niya po dito, sabi niya, our phones die every day. Amen? We die only once. Sabi niya ganon. Charge your soul with prayer like you charge your phone. So, walang pinagkaiba yan. Sa ibang translation po, ang ginamit dyan sa Jude, charge. Sa iba naman, building up. Amen po? Tignan po natin dito sa Colossians chapter 2, verse 7. Ano po ang sinasabi ni Apostol Pablo? Sabi niya, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuturo sa inyo. At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen po. Sa Bible, makikita natin yung mga prinsipyo ng apostol. Pagka halimbawa, ano ba yung sinasabi ni Jude sa pagdating sa faith, sa prayer? Ano ba yung sinasabi ni Apostol Pablo? Ano ba yung sinasabi ni Matthew? Ano ba yung sinasabi ni Lucas? So kung meron tayong isang bagay na dapat matutunan, amen po,
O ano ba yung sinasabi ng Panginoon patungkol dito? Ano ba yung sinasabi ni Apostol John? Sa Bible po, kung meron tayong gustong matutunan, lalo na po doon sa mga ibang bagay, hindi lang sa faith, hindi lang sa prayer, o kahit sa ano pa mang aspeto ng topics, amen po, sa Bible, ay kailangan tignan po natin kung ano yung sinasabi ng bawat isa sa kanila. At sigurado ako na hindi sila magkakasalungat. Amen po. Depende na lang doon sa pag-i-interpret. Amen. Natin. Kaya nga, sabi niya ganon, tuloy ko po alas dito, sabi niya, gayon din naman sa espiritual. Ang mga bagay na espiritual ay hindi basta-basta babagsak sa atin katulad ng isang bungang kahoy. Hindi tayo magiging eksperto sa mga espiritual na bagay kung hindi tayo magbibigay ng panahon. Amen po. Kasi bakit? Ay syempre wala tayong ginagawa. Pero dahilan sa mga ganitong gatherings natin, camping, amen, prayer, meeting, Sunday service, o kaya yung pag-aaral mo o pag-aaral ko ng pag-self-study o sa pakikipag-fellowship natin sa iba. Amen po. Ayan yung mga bagay na nagpapatibay sa atin Amen. Lalong-lalo na itong camping ay napaka-importante po sa atin. Amen. Diyan talaga kung tutuusin ay maraming nahuhubog. Kung yung mga iba ay nahubog diyan, ay ako rin po nahubog diyan. Amen. Kasi malaking part yan Amen. Ng spiritual natin ng mga taga-rema. Amen po. Sabi niya, ang panalangin sa espiritu ay tutulong sa iyong maging matalas o matinik sa mga spiritual na bagay. Amen po. Sa mga panahon po na ito, lalo na ngayon, so kailangan nating maging dyan yung sinasabi ni Kenneth Hagin na matalas o matinik. Amen po. Pag sinabing matalas, mabilis makasugat. So ibig sabihin, minsan mag-share ka sa ibang tao, iyong puso nila kadalasan matigas yan pero sa talim ng word of God na lalabas sa bibig mo, yung sinasabing talas ay hihiwa talaga yan. Amen po. O matinik. So kumbaga parang hindi ka basta-basta kaagad pwedeng lapitan ng kung sino man yung gustong manakit sa iyo. Kasi bakit? Matinik nga Amen po. Kumbaga may mga talagang halaman na ganon, magaganda pero hindi mo sila pwedeng bastang hawakan. Kasi bakit? Matinik So ganon din tayo, sabi niyang ganon. Ulitin ko po, ang panalangin sa espiritu ay tutulong sa iyo maging matalas o matinik sa mga espiritual na bagay. Amen po. Sa inyong mga bagay po na syempre kailangan natin maging sa camping natin ay diyan tayo maraming natututunan. Amen po. Mas maganda nga sana, kahit siguro naman po si Pastor Boy, mas maganda nga sana kung lahat tayo magka-camp, lahat tayo magti-training Kasi bakit? Para yung paglagaw natin talagang lahat sabay-sabay. Amen po. Yung talagang paglagaw natin talagang umaabante. Amen. So yan po yung mga bagay, amen po, na maishishare ko po ngayong hapon para sa atin bilang encouragement po para sa atin sa pagdating ng camp. 2 days na lang po. Amen. Sana po nawa ang bawat isa sa atin ay hindi lang kumbaga masaya, kundi nandoon din yung meron tayong makuha. Amen po. Na karagdagan sa ating magpapalakas para sa ganon yung mga ibang tao pwede tayong makapagbahagi sa kanila. Ganon din sabi ng mga businessman Minsan nakikinig ako dun sa mga businessman, pero syempre kumbaga sabi nilang ganon, bago ka tumulong dapat yung sarili mo establish mo muna. Amen. Pero syempre tayo naman kung meron lang konti, go kaagad Pero syempre yun po ay mga prinsipyo din nila. Amen. Doon sa kumbaga parang sa area nila, area ng mga negosyo. Pero dito rin naman sa spiritual na bagay ay related. Amen po. Na kumbaga hindi ka rin naman makakapagpalakas sa iba kung ikaw ay mahina. Kaya po both yan parehas yan Tayo palalakasin tayo ng camping para yung mga mahihina na makakasalamuhan natin ay mapalakas din natin sila. Amen po. Kaya every camp nawa po ang bawat isa sa atin ay nadadagdagan.
Amen. Hindi lang ng kaalaman, kundi ng kalakasang espiritual. So yun po, maraming salamat sa bawat isa po sa atin na nakikinig at nanonood po ngayong hapon na ito. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa hapon na ito. Dalangin namin, Lord, sa nalalapit po naming camping, ang bawat isa, Panginoon o Diyos, ay ready mo. Maging Panginoon, Lord, yung mga bawat sarili namin. Una, Panginoon, Lord, salamat po sa kalakasan na matatanggap namin na para sa pag-uwi namin, Panginoon, ay maibahagi namin ito sa iba. Para sa ikalalago, Panginoon, Lord, ng iyong kaharian, Panginoon, Lord, dito sa lupa. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, maraming salamat po sa bawat isa. God bless all po.